Jail officer, hawak ko na ngayon sa aking mga kamay ang lagot ng hininga mo. Anong pakiramdam? Isang nanlalamig at nakakakilabot na boses ang umalingaw-ngaw sa mikropono ng broadcasting room patungo sa buong pasilidad ng Correctional Institution for Women, Rizal Annex, na mas kilala sa tawag na Kuta ng Dilim. Ang nagmamay-ari ng boses, si inmate number 2471 Carmela. Siya ay dating pinuno ng isang anti-gobyernong grupong terorista na naghasik ng takot sa buong Pilipinas. Kilala sa kanyang codename na Siren, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng control room na may halong pangungutya. Sa kanyang paanan ay nakabulagta at naliligo sa sariling dugo ang hepe ng seguridad na hanggang kanina lang ay naghahari-harian sa lugar na ito. Magsisimula na ang bagong sistema. Tayo na ang may-ari ng bulok na impyernong ito. Kasabay ng deklarasyon ni Siren, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog sa iba't ibang bahagi ng bilangguan. Planado ang lahat. Ang Central Control Room na nagpapatakbo ng kuryente at komunikasyon, pati na ang mga pangunahing gate na nagdurugtong sa bawat bloke, ay sabay-sabay na pinasabog. Gumuho ang mga abong pader na gawa sa konkreto. At mula sa makapal na alikabok ay sumambulat ang mga baliw na hiyawan ng mga bilanggo. Ang Kuta ng Dilim ang pinakakilabot na pasilidad sa Pilipinas, kung saan kinukulong ang pinakamapanganib na mga babaeng kriminal, mga terorista, serial killer, mga reyna ng drug cartel, mga halimaw na dapat sanang ihiwalay sa lipunan ng panghabang buhay ay kusang nagbubukas ng pinto ng sarili nilang impyerno. Ulupong, tapos na ba ang Black Bee? Sigaw ni Siren sa mikropono bago sumingit ang isa pang boses, kasabay ng tunog ng pagkasa ng baril. Siyempre naman boss, basang-basa na sa takot ang mga asong babae rito. Ilang hostage ang kailangan mo? Ang nagsalita ay si Patricia Ulupong Salonga, isang dating enforcer at hitwoman ng isang internasyonal na sindikato ng droga. Wala siyang pag-aalinlangang baliin ang leeg ng isang tao gamit ang kanyang mga kamay. Amoy dugo ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Kumuha ka lang ng 10 mapapakinabangan. Ikaw na ang bahalang maglinis sa natira. Walang awang utos ni Siren. Malinaw kung ano ang ibig sabihin ng salitang paglilinis. Sa loob ng bilangguan, naghalo ang mga tili, putok ng baril at pagmamakaawa na lumikha ng isang tunay na delubyo. Ang mga ordinaryong bilanggo ay nagsisigaw sa takot, habang ang mga gwardya ay buong tapang na lumaban, ngunit wala silang binatbat sa mga teroristang nakapasa sa pagsasanay militar. Kumilos ang mga ito, na parang isang planadong hukbo. Samantala, sa isang tahimik na imbakan ng mga kagamitan sa labas ng main block, pilit na hinahabol ni Jail Officer Juan Sara Javier ang kanyang hininga habang nagtatago sa likod ng isang lumang bakal na kabinet. Naroon siya para sa isang facility inspection bago mangyari ang pagsabog, kaya himala siyang nakaligtas. Mula sa maliit na radyo na nakakabit sa kanyang tainga, narinig niya ang mga hiyaw ng pighati at paghingi ng saklolo ng kanyang mga kasamahan bago ito tuluyang naputol. Central Control Room. Sumagot kayo. Central Control. Walang sumagot. Sa halip muling nangibabaw ang boses ni Siren sa buong CIW. Makinig ang nasa labas. Mula ngayon, kontrolado na ng hukbong tagapagpalaya ang bilangguang ito. Kung hindi nyo ibibigay ang agarang paglaya ng aming mga kasamahan at ang ligtas na pag-alis namin dito, may pupugutan kami ng ulo kada 30 minuto. Ang unang regalo namin ay ang ulo ng inyong hepe ng seguridad. Tinakpan ni Sara ang kanyang bibig. Nagdilim ang kanyang paningin. Hindi ito isang simpleng pag-aaklas. Isa itong malinaw na terorismo. Sa panginginig ng mga kamay, inilipat niya ang channel ng kanyang radyo sa emergency frequency. Parang awa nyo na. Sana may nakakarinig. Pagmamakaawa niya sa isip. Ito si JO1 Sara Javier, ng CIW Kuta ng Dilim. Naririnig niyo ba ako? Ang buong pasilidad ay kontrolado na ng mga bilanggo. Isa itong hostage crisis. Uulitin ko. Isa na itong war zone. Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Batilyon ng Light Reaction Regiment LRR ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Kahit maghahating gabi na, bukas pa rin ang mga ilaw sa quarters ng Team Agila, ang tanging all-female Special Operations Team ng unit. Target confirmed. 300 meters sa unahan. Hangin, kaliwa pa kanan, 2 meters per second. Pigil hininga. Putok. Pabulong na sambit ni Master Sergeant Isabel Santos, ang asintador na may code name na Anino, habang nakadungaw sa kanyang rifle scope.
Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang agilang naghahanap ng biktima sa dilim. Sa harap niya, pawisang nagpupush up si Master Sergeant Katrina Dalisay, ang assault at explosives expert ng team na may codename na Kidlat. Hoy, Isabel, puro ka lang ba putok sa bibig? Halika rito at magpawis ka naman. Tumahimik ka nga, nag-image training ako. Ikaw ay isang makinang puro utot lang, ako ay isang artistang gumagamit ng utak. Ang dami mong satsat. Habang nagtatalo ang dalawa, nagsalita si Staff Sergeant Lira Soriano, ang intelligence at communications hacker ng team Babaylan, nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang tablet. Tumigil na kayong dalawa. Pakiramdam ko tutunog na ang red alert anumang oras. Parang isang propesiya ang kanyang sinabi. Pagkasambit niya nito, biglang umalingaw-ngaw ang nakakabinging sirena sa buong quarters. Code red. Code red. Lahat ng miyembro ng Team Agila magtungo sa briefing room sa loob ng 3 minuto. Uulitin, lahat ng miyembro sa briefing room sa loob ng 3 minuto. Naglaho ang mapagbirong atmosfera, parang mga makinang bumangon ang tatlo at agad na inihanda ang kani-kanilang mga combat gear. Walang anumang bakas ng kaba sa kanilang mga mata. Ito ang kanilang araw-araw na buhay. Ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Sa malaking screen sa briefing room, nakapaskil ang kuha ng CIW Kuta ng Dilim, kasama ang pulang babala na L-Evil 53. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang kanilang team leader, si Kapitan Haraya Enriquez Aguila, na may seryosong mukha. Hawak niya ang isang situation report. Magsisimula na ang briefing. Kalmado at mababa ang boses ni Kapitan Haraya, ngunit may nakatagong bakal na determinasyon sa bawat salita. Base sa kasalukuyang sitwasyon, ang CIW Rizal Annex ay tuluyan ng nasakop ng mga natitirang miyembro ng hukbong tagapagpalaya at ng mga high-risk na kriminal. Ang utak ng operasyon, Carmela Garcia alias Siren. Maraming patay at sugatan sa hanay ng mga guwardi. Tinatayang hindi bababa sa 15 hostage ang hawak nila. Humihingi sila ng chopper at pagpapalaya sa mga kasamahan nila at nagbabantang pupugutan ng ulo ang isang hostage kada kalahating oras. Lumitaw sa screen ang mapa ng bilangguan. Para itong isang masalimuot na maze. Sinubukan ng PNP SAF Special Action Force na pasukin ang pasilidad, ngunit dahil hindi pamilyar sa istruktura at dahil sa matinding paglaban ng mga kalaban, umatras sila matapos magtamo ng 2 casualty. Kabisado ng mga terorista ang lugar at halatang may formal na pagsasanay militar. Naglabas na ang Pangulo ng State of Imminent Danger at ang direktiba ay inilipat sa ating LRR. Tiningnan ni Haraya ang kanyang mga tauhan. Isa lang ang misyon natin. Pumasok ng mabilis at tahimik, pabagsakin ang lahat ng kalaban at iligtas ang mga hostage. Kahit isang hostage ay hindi dapat mamatay. Sa pagkakataong iyon, mabilis na lumapit ang communications officer kay Haraya at inabot ang isang headset. Kapitan, may nasagap kaming emergency frequency mula sa loob ng bilangguan. Mukhang isa itong buhay na guwardiya. Nang isuot ni Haraya ang headset, sa kabila ng static, narinig niya ang nanginginig na boses ng isang babae. Ako po si JO1 Sara Javier. Parang awa nyo na, sumagot kayo. Kaya ko po. Kaya ko pong ibigay ang mapa ng pasilidad. Mga bentilasyon. Lumang tubo ng tubig. May mga daan na hindi alam ng mga terorista. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng dilim. Kuminang ang mga mata ni Haraya. Babaylan, ikonekta mo agad ang linya ng guwardyang ito sa ating secure channel. I-cross-reference mo sa 3D blueprint ng CIW at gawan mo ng visual ang lahat ng lihim na daang sinasabi niya. Kidlat. Anino. Huling check sa mga gamit. Magkikita tayo sa harap ng Black Hawk sa loob ng 5 minuto. Masusunod, Kapitan. Sabay-sabay at buong lakas na sagot ng koponan. O plan. Tahimik na gabi. Ito ang sandali kung saan ang pinakamagaling na all-female Special Forces ng Pilipinas ay tatahak sa bunganga ng impyerno. Papunta sa chopper, hinigpitan ni Haraya ang kanyang tactical vest. Ang lamig ng bakal at ang bigat ng ballistic plates ay mas nagpakalma sa kanyang puso. Isa lang ang nasa isip niya. Hintayin niyo kami. Paparating na kami. Sa loob ng lumilipad na Sikorsky S-70i Black Hawk na bumabaybay sa gabi, ang tanging nagbibigay liwanag ay ang pulang emergency light na nakatapat sa mga determinadong mukha ng Team Agila. Sa kabila ng nakakabinging ihip ng mga ilisi, walang nagsasalita sa kanila. Sa pamamagitan lamang ng tingin at pakiramdam ng magkakadikit na balikat, nagkakaunawaan na sila. 5 minuto bago ang drop,
Maghanda. Utos ng piloto sa headset at sumenyas si Kapitan Haraya. Ang mga mata niya'y walang kurap na nakatitig sa target, ang kuta ng dilim. Magulo ang himpapawid sa itaas ng bilangguan. Umiikot ang mga chopper ng pulisya na may searchlights, habang sa ibaba ay nagkukumpulan ang mga police line at OB vans ng mga media na parang isang malaking kampo. Dahil papalapit na ang palugit ni Siren, nasa pinakamatinding antas ang tensyon. Kapitan, malinaw ang linya kay JO1 Sara, wika ni Babaylan habang pinapakita ang 3D map sa tablet. Gamit ang impormasyon niya, nahanap ko na ang pinakamagandang infiltration route. Sa kanlurang pader may isang lumang pasilidad ng basurahan na hindi na ginagamit. Ang ventilation shaft doon ay direktang nakakonekta malapit sa central electrical room. Ang pulang linya sa mapa ay parang ahas na gumagapang patungo sa puso ng bilangguan. Nasaan si J.O. Satusara? Nagtatago po siya sa storage room ng mga kagamitan. Inutusan ko siyang huwag gumalaw hanggang hindi natin nakokontrol ang internal comms network. Mabuti. Bumaba ang altitude ng chopper. Lumabo ang mga ilaw sa lupa at nilamon sila ng ganap na kadiliman. Ang unang panuntunan ng operasyon, pagkilos na parang anino, drop in 30 seconds. Bumukas ang pinto ng chopper at pumasok ang malamig at basang hangin ng gabi. Sabay-sabay na tsinek ng koponan ang kanilang mga lubid. Si Haraya ang nasa unahan, sinundan ni Kidlat, Anino at Babaylan. Ang una nating target ay ang pagkontrol sa electrical room. Kapag inilipat na ni Babaylan ang mga CCTV at comms sa network natin, ang buong bilangguang ito ay magiging mga mata at tainga natin. Kidlat, Anino, kayo sa unahan. Bawal gumawa ng kahit anong ingay. Mula ngayon, hand signals lang. Maliwanag? Kopya. Kasabay ng maikling sagot, isa-isang tumalon ang 4 na sundalo sa madilim na kawalan. Walang anumang sablay. Tahimik silang lumapag sa bubong ng lumang pasilidad ng basura. Parang 4 na itim na pantera. Walang anumang sobrang galaw. Perimeter check. Senyas ni Haraya. Gumapang papunta sa gilid ng bubong si Anino, hawak ang kanyang M24 sniper rifle na may silencer. Mula sa kanyang night vision goggles, tahimik ang paligid ng bilangguan, ngunit amoy na amoy ang pulbura at kamatayan. Clear. 2 kamera umiikot kada 30 seconds, may blind spot. Kidlat! Buksan mo ang vent! Kumuha ng maliit na plasma cutter si Kidlat mula sa kanyang bag. Sa isang mahinang hiss, naputol ang kalawanging takip ng vent. Umalingasaw ang amoy ng lumang amag mula sa madilim na lagusan. Sumenya si Haraya ng V gamit ang daliri, papasok sila ng by pairs. Unang nagpadulas si Kidlat at Anino sa masikip na lagusan, sinundan ni Haraya at Babaylan. Mas masikip at masalimuot ang loob kaysa inaasahan, sapat lang para gumapang ang isang tao. Ang tanging ingay ay ang paghagod ng kanilang mga uniforme sa bakal at ang patak ng tubig. Kung hindi dahil kay JO1 Sara, walang makakaisip na may ganitong daanan. Ilang minuto ng paggapang, biglang huminto si Kidlat at itinaas ang kanyang nakabukas na palad. Senyas na huminto, tinuro niya ang ibaba. Mula sa mga awang ng bakal na grill sa ilalim nila, may ilaw at narinig ang boses ng 2 tao. Darating ba talaga yung chopper? Siyempre, plano to ni Boss Siren. Teka, ang iingay umiyak ng mga gwardyang yun na. Patayin na kaya natin? Wala pang utos sa itaas. Maghintay ka lang. Dahan-dahang nagpababa si Haraya ng isang snake camera sa awang ng grill. Sa screen nakita niya ang 2 bilanggo na naglalakad habang may dalang mga batuta na malamang ay ninakaw nila sa mga gwardya. Mga bantay sila patungo sa electrical room. Lumingon si Haraya sa mga kasama at sumenyas. 2. Walang ingay. Kuminang ang mga mata ni Kidlat. Ito ang paborito niyang trabaho. Si Anino ang mag-assist sa kanya habang babantayan ni Haraya at Babaylan ang likuran nila. Walang tunog na inalis ni Kidlat ang mga tornilyo ng grill gamit ang kanyang special tool. Nagkatinginan sila ni Anino. 1, 2, 3. Biglang bumagsak ang 2 itim na anino mula sa itaas. Hindi man lang namalaya ng mga bantay na bumababa na ang kamatayan mula sa kanilang ulunan. Bago pa man makatingala ang isang bilanggo, pinulupot na ni Kidlat ang kanyang braso sa leeg nito at buong lakas na ibinagsak sa sahig. Sa isang tunog ng lagutok, nawalan ito ng malay. Sabay nito, tinakpan ni Anino ang bibig ng isa pa at mabilis na tinirada ang carotid artery nito sa leeg. Walang anumang tili. Bumagsak din ang bilanggo. Nangyari ang lahat sa loob ng 5 segundo.
Clear. Pabulong na wika ni Kidlat. Mabilis na bumaba si Haraya at hinila ang mga katawan sa madilim na sulok at iginapos. Babaylan, gaano pa kalayo? 20 metro sa unahan, pagliko ng kanto, electrical room na. Inayos nila ang pormasyon at gumalaw na parang mga anino. Nakakandado ang pinto ng electrical room, ngunit walang silbi iyon sa master key at mini-explosives ni Kidlat. Sa isang mahinang tick, nabuksan ang pinto. Punong-puno ng malalaking server at kable ang loob para itong palaruan para kay Babaylan. Mabilis niyang ikinabit ang kanyang tablet sa main server. Sinisimulan ko na ang system override. Ang kapal ng firewall ng Lintec na hacker na to. Pero walang sinabi to sa akin. Mabilis na nagtipa ang mga daliri ni Babaylan. Parang talon na bumuhos ang mga code sa screen. Nakabantay naman ang 3 sa pintuan para bigyan siya ng oras. 1 minuto. 2 minuto. Tila palapit ng palapit ang boses ng mga bilanggo mula sa labas. Buwisit, malapit na. Pero nagre-reverse track siya. Tumulo ang pawis ni Babaylan. Biglang may kumalansing sa doorknob mula sa labas. May susubok na magbukas. Dumikit si Kidlat sa pader at itinutok ang kanyang baril na may silencer sa pinto. Napasok ko na. Sigaw ni Babaylan sa isip. Nagbago ang lahat ng monitor at naging kulay asul na may nakasulat na Agila Triumphs. Kasabay nito, nag-vibrate ang tactical device sa pulso ni Haraya. Lahat ng CCTV feeds ng bilangguan ay pumasok na sa kanyang system. Hawak na ng Team Agila ang mga mata ng kuta ng dilim. Magaling. Susunod na target, ang Central Mess Hall kung saan nandoon ang mga hostage. Akmang mag-uutos si Haraya nang mapansin niya ang isang pamilyar na mukha sa isa sa mga feed. Si JO1 Sara Javier, nanginginig sa sulok ng storage room. At patungo sa kanyang pinto ay may 3 armadong bilanggo. Delikado, malapit nang matuklasan si Sara. Kailangang magdesisyon ni Haraya. Tutuloy ba sila sa mess hall ayon sa plano o ililigtas ang nag-iisang alyado nila sa loob? Hindi siya nag-atubili. Kidlat Anino, sasama kayo sa akin para iligtas si Sara. Babaylan, maiwan ka rito. I-maintain mo ang system at bantayan ang sitwasyon. Kilos? Muling sumisid ang Team Agila sa kadiliman. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong pangangaso sa gitna ng impyerno. Kapitan, pilit nang binubuksan ng mga kalaban ang pinto ng storage. Hindi aabot ng 30 segundo. Boses ni Babaylan sa earpiece. Sa tactical screen, namumutla si Sara habang nakayuko sa ilalim ng mesa. Dinig na dinig mula sa audio ang malalakas na kalabog sa pinto. Buwisit, masyadong malayo. Nagnitngit ang mga ngipin ni Haraya. Ang pinakamabilis na daan mula sa electrical room patungo sa storage ay sa pamamagitan ng main hallway. Pero iyon ang pangunahing daanan ng mga bilanggo ngayon. Puno iyon ng mga nagpapatrulyang armado. Hindi pwede ang frontal assault. Kailangan natin ng alternate route, ani Anino habang mabilis na chinecheck ang mapa. Dito, may saradong laundry chute. Masikip. Pero direkta ito sa likod ng storage room. Diyan tayo dadaan. Babaylan, sabihin mo kay Sara, magtiis pa siya ng 10 segundo. Tumawid ang 3 sundalo sa hallway na parang hangin at huminto sa isang lumang bakal na pinto na may nakasulat na laundry. Sinubukan itong buksan ni Kidlat ngunit nakakandado mula sa loob. Tumabi ka. Walang pag-aalinlangang inilabas ni Kidlat ang kanyang compact master key shotgun at binaril ang doorknob. Sa isang pilit na tunog, nawasak ang kandado. Pagpasok nila, bumungad ang naglalakihang mga washing machine na puro alikabok na parang mga multo. Doon ang chute. Tinuro ni Anino ang isang vertical shaft kung saan dati inaakyat ang mga labada. Puno na iyon ng sapot ng gagamba. Samantala, sa storage room, malapit nang masira ang pinto. Konting tulak pa. 1, 2, 3. Blag. Nawasak ang pinto at nagtatawa ng pumasok ang 3 bilanggo. Nandito lang pala ang daga. Sinipa ng babaeng lider ang mesang pinagtataguan ni Sara. Nagkatinginan ang mga mata ni Sara na puno ng takot at ang mga mata ng kriminal na punong-puno ng sadismo. Officer, halika rito at makipaglaro sa amin. Akmang sasabunutan ng babae si Sara nang mangyari iyon. Pisa South. Nawarak ang ventilation cover sa kisame at may isang itim na bagay na bumaon sa balikat ng kriminal. Isang combat knife. AAAAAK, napasigaw ang kriminal at napabagsak. Tumingala sa kisame ang 2 kasama sa gulat. Sa sandaling iyon, 3 anino ang bumagsak mula sa itaas, sina Haraya, Kidlat at Anino. Lumipad si Kidlat sa ere.
Ipinulupot ang kanyang mga binti sa leeg ng isang bilanggo at malakas itong ibinagsak sa sahig. Habang si Anino, sinanggi pataas ang baril ng isa pang bilanggo at pinagbabayo ang sikmura nito gamit ang siko. Sa isang iglap, tumba ang dalawa. Dinepensahan ni Haraya si Sarah sa sahig habang nakatutok ang baril niya sa lider na may nakabaong kutsilyo sa balikat. Gumagalaw ka at pasasabugin ko ang ulo mo. Sa sobrang lamig ng boses ni Haraya, napaangat ng kamay ang nanginginig na kriminal. Nalinis ang sitwasyon sa loob ng 10 segundo. Hindi makapaniwala si Sarah sa nakita niya. Mga nakaitim na combat suit, state-of-the-art na armas, at higit sa lahat, mga matang walang takot na nakapagpabagsak sa kalaban. Hindi sila tao sa paningin niya, kundi mga perpektong armas. Kayo ba si JO1 Sarah Javier? Ako si Kapitan Haraya Enriquez ng 7th LRR. Nag-abot ng kamay si Haraya. Doon lang natauhan si Sarah. Panginginig niyang inabot ang kamay nito. Oo po. Dumating kayo. Maraming salamat. Dumating kayo. Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Opo, ayos lang. Biglang may naalala si Sarah at sumigaw. Ang mga hostage! Nasa panganib ang mga hostage, sabi ni Siren. Ni Carmela tapos na raw ang unang palugit at magbibigay na siya ng halimbawa. Kasabay nito, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Siren sa buong pasilidad, ngunit ngayon, puno ito ng galit at pagkauhaw sa dugo. Mukhang may mga dagang nakapasok sa teritoryo ko. Pwes, mas magiging masaya ang larong ito. Puputulin ko ang leeg ng babaeng ito sa harap ninyo. Naka-livestream ito sa mess hall kaya manood kayo ng mabuti. Kapitan, CCTV feed mula sa mess hall. Singit ni Babaylan sa comms. Sa screen ng tactical device ni Haraya, nakita niya ang 12-12 ng hostage na nakaluhod. Sa gitna, hawak ni Siren sa buhok ang isang batang babaeng gugwardya. Sa kabilang kamay ni Siren ay isang kulay pulang palakol na pamatay sunog para makita ng mga aso ng gobyerno sa labas at ng mga duwag na special forces na nagtatago sa loob ko. Ito ang resulta ng inyong pagiging walang silbi. Itinaas ni Siren ang palakol, nagtilian ang mga hostage. Hindi! Sigaw ni Sarah. Bumilis ang isip ni Haraya. 5 minuto pa ang biyahe patungong mess hall. Kahit tumakbo sila ngayon, huli na. Isa na lang ang paraan. Anino, may sniper point ba? Wala. Nasa gitna ng gusali ang mess hall. Imposibleng tirahin mula sa labas, kung sa loob naman. Mabilis na tiningnan ni Anino ang 3D map. Huminto ang daliri niya sa isang lugar. Nahanap ko na. Ang ventilation duct sa kusina sa itaas ng mess hall. Masyadong malayo ang distansya at halos walang anggulo. Konting ihip lang ng hangin sa loob, sasablay. Wala pang 30% ang tsansa ng success, 30%. Kapag sumablay, mamamatay ang hostage at palpak ang operasyon. At kung tumama man, kailangang sa kahoy ng palakol, mismo tumama ang bala hindi para patayin si Siren, kundi para i-disarm siya nang hindi napapahamak ang hostage. Isang putok na tila para lang sa Diyos. Tinitigan ni Haraya si Anino ng diretso sa mata. Walang bakas ng takot doon, kundi matinding kalkulasyon at tiwala sa sarili. Kaya mo ba? Imbes na sumagot, hinigpitan ni Anino ang hawak sa kanyang sniper rifle. Gumawa lang kayo ng daan. Sapat na ang salitang iyon. Kidlat, protektahan mo si Anino at gumawa ng daan. JO1 Sarah, kailangan mong sumama sa amin. Kailangan namin ang mapa sa utak mo. Kaya mo ba? Nanginginig man sa takot si Sarah, pero nang makita niya ang matapang na mga mata ng mga sundalo, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Pinunasan niya ang kanyang luha at tumango. Opo, ituturo ko ang lahat ng alam ko. Babaylan, ipadala mo sa amin ang pinakamabilis at pinakaligtas na ruta papuntang kusina. Gumawa ka rin ng diversion para ilayo ang atensyon nila. Kopya. Ihahako ang fire system. Sa loob ng 30 seconds, bubuksan ko ang lahat ng sprinklers sa Block B. Kilos. Sa utos ni Haraya, muling tumakbo ang Team Agila sa maze ng kamatayan. Para mailigtas ang isang buhay, isinugal nila ang lahat sa isang imposibleng porsyento. Konti na lang ang oras bago ibagsak ni Siren ang palakol. Ang tibok ng puso nila'y parang sekundaryong nagbibilang patungo sa 0. Kilos! Parang putok ng barilang boses ni Haraya. Sa hudyat na iyon, kumilos ng sabay-sabay ang mga sanay na katawan. Yakap-yakap ni Anino ang kanyang sniper rifle na nakadikit sa likod ni Kidlat, habang handa na si Kidlat na sumugod sa unahan.
Hinawakan ni Haraya ang braso ni Sarah na naminig pa rin sa takot. Sarah, mag-focus ka. Saan ang pinakamabilis na daan sa kusina? Dito! Dito po! May staff hallway dyan sa dulo. Pilit kinontrol ni Sarah ang kaba at tinuro ang maliit na pinto sa dulo ng pasilyo. Sumingit ang boses ni Babaylan. Black Bee sprinklers activating in 5, 4, 3, 2, 1. Now, pagkasambit nito, narinig nila mula sa kabilang bloke ang mahinang sirena at ang malakas na pagbuhos ng tubig. Nag-static ang mga CCTV feed dahil sa tubig at makikitang nagpapanik ang mga bilanggo roon. Isang perpektong diversion. Habang nakatutok sila sa Block B, bilisan natin. Kidlat, buksan ang pinto. Sinipa ni Kidlat ang pinto habang nakatarget ang kanyang submachine gun. Hindi ito nakakandado. Ang loob ay isang makipot at madilim na daanan na ginagamit para sa mga food supplies. Sobrang sangsang ng amoy ng nabulok na pagkain at amag. Visit na amoy to. Bulong ni Kidlat. Walang oras mareklamo. Anino, anong oras na? Tiningnan ni Anino ang relos niya. Kung bibilangin mula nung inangat niya ang palakol. 90 seconds. Kailangan nandoon na ako at nakaposisyon. 90 seconds. Napakaikli para magdesisyon sa buhay at kamatayan, pero parang walang hanggan ang tagal. Tumakbo sila sa dilim. Parang mga pusa kung gumalaw para walang tunog ang sapatos nila, ngunit kasing bilis na mga mabangis na hayop. Pilit silang hinabol ni Sarah habang naghahabol ng hininga. Buong buhay niya siyang nagtrabaho rito, pero ngayon lang naging ganito nakakatakot ang lugar na ito. Basa ang mga pader, at naglipa na ang mga ipis sa paanan. Pagliko sa kanto, iyon ang ibaba ng central stairs. Kailangan nating umakyat sa second floor, hingal na sabi ni Sarah. Wala dapat bantay doon, pero hindi ko sigurado ngayon. Bago pa sila lumiko, pinahinto sila ni Haraya. Naglabas siya ng cable na may maliit na optical camera at idinungaw sa kanto. Sa screen nakita niya ang ilalim ng hagdan. 2 armadong bantay na may automatic rifles, ang pinakamasamang inaasahan nila. Walang oras. Ako ang magdi-divert, Kidlat, ikaw ang tumira. Utos ni Haraya, pero umiling si Kidlat. Hindi na kailangan. Ako na ang mas mabilis. Hindi na hinintay ni Kidlat ang permiso. Kumuha siya ng 2 flashbang mula sa bewang niya at tumingin kay Anino. Hindi na nila kailangang magsalita. Memoryado na nila ang galaw ng isa't isa. Hawak ni Kidlat ang SMG sa isang kamay at ang flashbang sa kabila. Si Anino na may naka-aim na mula sa likuran. 1, 2, 3. Pinaikot ni Kidlat ang isang flashbang papasok sa kanto. Granada! Sigaw ng mga bantay at napayuko. Bago pa pumutok ang una, ibinato ni Kidlat ang pangalawang flashbang sa pader para tumalbog sa likod ng mga bantay. Eksaktong kalkulasyon ng geometry. Bago sumabog ang una, nakita ng mga bantay ang pangalawa sa likuran nila nang lumingon sila sa gulat. Bang! Isang napakaliwanag na ilaw at ang nakakabinging BEEP ang nagpabingi sa kanila at pumatay sa lahat ng kanilang pandama. Sa kapirasong segundong iyon, nakatalon na si Kidlat sa harap nila. Ipinulupot niya ang braso niya sa leeg ng isa at ginawang human shield, habang pinukpok niya ng buong lakas ang sikmura ng isa gamit ang puwet ng baril. Nang bumagsak ito, tinapakan niya ang ulo nito gamit ang combat boots para tuluyang walang malay. Ang human shield na pilit ng laban ay hinampas din niya sa batok. 3 segundo lang, tapos na ang lahat. Parang isang marahas ngunit magandang sayaw. Clear. Kilos. Tinulak ni Haraya si Sarah pasunod sa 2. Bilisan mo, tumakbo sila paakyat sa duguan at basa-basang hagdan. Walang tao sa second floor pasilyo. Mukhang umepekto ang diversion ni Babaylan. Nasa dulo ang kusina! Sigaw ni Sarah. Malapit na ang target. 25 seconds na lang. Ngunit sa harap ng makapal na bakal na pinto ng kusina, may 2 babaeng naiiba ang aura kaysa sa mga ordinaryong bilanggo. Nakatayo sila ng tuwid at hindi naapektuhan ng ingay sa Block B. Siguradong mga elite guards sila ni Siren. Elite guards. Pabulong na sabi ni Haraya. Ako na po sa kaliwa, sabi ni Kidlat. Tumango si Haraya, sa kanya ang kanan. Anino, i-cover mo kami. Kapag bumukas ang pinto, tumalon ka agad sa vent. Ang mission mo ay sniper shot. Ipaubaya mo sa amin ang bakbakan. Kopya. Kagatlabing sagot ni Anino. Alam niyang isinusugal ng mga kasama niya ang buhay nila para mabigyan siya ng daan. Ang bigat sa balikat niya ay parang bakal. Dumikit sina Haraya at Kidlat sa magkabilang pader.
nagsenyasan at 3, 2, 1. Dalawang itim na anino ang bumulusok patungo sa dulo ng pasilyo. Nagulat ang mga bantay ngunit hindi sila pipitsugin. Agad nilang itinaas ang baril at nagpaputok. Rat-tat-tat! Tumalsik ang semento mula sa pader. Nag-slide si Haraya sa sahig at nagpaulan ng bala sa binti ng bantay. Si Kidlat na may tumalon palayo sa pader sa isang akrobatik na galaw para iwasan ang bala at itinuon ang baril sa ulo ng kalaban. Tumama ang bala ni Haraya sa hita ng bantay at bago pa ito makasigaw, tinadyakan na siya sa ulo. Samantala, tuluyang nadisarmahan ni Kidlat ang kalaban niya, binali ang braso at pinaluhod ito bago sinalpak ang tuhod niya sa leeg nito. Crack! Habang nagtatapos ang laban, nagkabit ng maliit na breaching charge si Kidlat sa pinto ng kusina. Boom! Nawasak ang kandado paloob. Anino! Ngayon na! Sigaw ni Haraya. 15 seconds na lang. Tumalon si Anino papasok sa umuusok na kusina. Puno ito ng malalaking gamit sa pagluluto at stainless na estante. Tumakbo siya patungo sa ventilation duct na tinuro ni Sarah. Sapat lang ang laki nito para sa isang tao na malapit sa kisame. Tumuntong siya sa estante, tumalon na parang pusa, at pumasok sa loob. Sa loob ng madilim at maalikabok na metal na tubo, inilagay niya ang rifle sa kanyang balikat at tiningnan ng scope. Ang nakita niya, nakangiti ng malademonyo si Carmela Siren na napakabagal na ibinababa ang palakol sa leeg ng hostage. Huli na kayo mga daga! Nabasa ni Anino ang buka ng bibig ni Siren mula sa scope. Time. 0. Huminto ang oras. Para kay Anino, nawala ang lahat ng tunog. Walang putok ng baril, walang hingal, walang sirena. Tanging ang maliit na mundo lang sa loob ng kanyang scope ang nag-exist. Mula sa kaliwa niyang mata, nakita niya ang nagpapanik na mukha ng hostage na puno ng luha at ang pagbagsak ng anino ng pulang palakol. Mula sa kanan niyang mata, nakita niya ang crosshair na lubhang tahimik. Doon nagsimula ang kalkulasyon niya. Target, Carmela Garcia. Ngunit bawal siyang patayin. Ang dapat lang asintahin ay isa ang kahoy na hawakan sa pagitan ng kamay ni Siren at ng talim ng palakol. Distansya, 7 meters. Indoor. Walang hangin, pero ang init mula sa kusina ay gumagawa ng mirage effect. Masikip at hindi stable ang tubo. Konting galaw lang, aandar ang baril. Ang anggulo ay pababa ng halos 45 degrees. Kapag sumablay ng kahit 1 milimetro, maaaring sa ulo ng hostage tumama ang bala o dumaplis kay Siren na mas magpapalala ng sitwasyon. 30% success rate. Ang palpak ay nangangahulugang kamatayan hindi niya, kundi ng walang kalaban-labang hostage. Pigil hininga. Nag-iwan siya ng kalahating hangin sa baga at huminto sa paghinga. Naramdaman niya ang tibok ng puso niya. Dog! Dog! Dag! Kada pintig, gumagalaw ang baril niya. Nag-aabang siya ng 0.1 segundo sa pagitan ng mga pintig kung saan nakahinto ang lahat. Biglang narinig niya si Babaylan sa comms. Anino? Mag-ingat ka! Kinalikot ng hacker nilang ilaw sa mess hall. Pinapatay sindi nila. Patuloy na nagpa-flicker ang ilaw. Sinusubukan ng hacker na si Diwa na sirain ang sniper shot. Wisit. Napamura si Anino sa isip. Ang pinakamasamang variable ay nadagdag. Malapit nang sumayad ang palakol sa buhok ng hostage. Wala ng oras. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi para masanay sa dilim, kundi para patayin ang paningin niya at umasa lang sa pandama at data. Ilang libong beses na niya itong ginawa sa image training. Distansya, trajectory, gravity. Gumana ang utak niya parang supercomputer. Kinakalkula niya ang timing ng pagpatay sindi ng ilaw. Pagbalik ng ilaw, puputok siya. Pigil hininga ulit. Dug. Tumibok ang puso niya. Sa mismong pagitan ng susunod na pintig, biglang umilaw ulit ang mess hall. Pumasok ang lahat ng liwanag sa scope. At doon, kuminang nang nakakatakot ang talim ng palakol. Sa labas ng kusina, nakatingin si Haraya sa screen ng tactical device niya nang walang pag-asa. Pabagsak na ang palakol. Isabel, sigaw niya. At sa sandaling iyon, TSA ka. Dahil naka-silencer, hindi malakas ang putok pero narinig ang matalim na hiwa ng bakal sa hangin. Hindi man lang naramdaman ni Anino ang daliri niya sa gatilyo. Nakatitig lang siya sa scope. Lumipad ang bala,
Tumawid sa mirage at papataying sinding ilaw, pumasok sa espasyong puno ng hiyawan ng mga tao at eksaktong tumama sa gitna mismo ng kahoy na hawakan ng palakol ni Siren. Crack! Sa isang malakas na tunog, sumabog ang matigas na kahoy na hawakan na parang pinasabog. Sa sobrang lakas ng impact sa kanyang kamay, napasigaw si Siren ng AAAK at nabitawan ang palakol. Nawalan ng puwersa ang talim, dumaplis lang sa balikat ng hostage at bumagsak sa sahig. Huminto ang lahat sa mess hall. Hindi maintindihan ng mga bilanggo ang nangyari at hindi rin makapaniwala ang mga hostage na buhay pa sila. Ang unang nakarecover ay si Siren. Tiningnan niya ang nanginginig niyang kamay, ang sirang palakol, at ang dumudugong balikat ng hostage at dahan-dahan, napakabagal. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang tingin niya ay direktang nakatutok sa ventilation duct kung saan nagtatago si Anino. Isang ngiti na halong galit, gulat, at kilabot ang sumilay sa kanyang labi. Huli ka! Kinuha niya ang mikropono, umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bilangguan. Lahat! Pumunta sa second floor kusina. Hulihin niyo ng buhay ang mga dagang nagtatago roon. Simula na ng pangangaso. Anino, nakita ka na, lumabas ka na dyan. Sigaw ni Haraya sa earpiece. Doon lang nakahinga ng maluwag si Anino. Basang-basa siya ng malamig na pawis. Bang! 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 Sunod-sunod na bala ang pinaulan sa paligid ng ventilation duct. Bumabato ang mga bilanggo mula sa mess hall shelf pataas. Nagkabutas-butas ang metal na tubo. Lintek mabilis na umatras si Anino, pero mabagal siya dahil masikip ang tubo. Biglang blag, nawasak ang makapal na bakal na pinto ng kusina. Pumasok si Ulupong at ang kanyang grupo na nakangisi habang sinusuri ang umuusok na kusina. Saan kaya nagtatago ang magandang sniper natin? Natrap ang Team Agila sa puso ng kalaban. Anino, hawakan mo ang kamay ko. Sigaw ni Kidlat habang inaabot ang kamay sa ilalim ng vent. Halos hindi na makahinga si Anino sa pag-iwas sa bala bago nahawakan ang kamay niya at tumalon pababa. Nang lumapag sila, pumasok si Ulupong habang nagpapaulan ng bala. Hanggang dyan na lang kayo, sabi ni Ulupong. Ang boses niya ay kasing talim at dulas ng ahas. Kapitan, hahanap ng labasan! Sigaw ni Kidlat habang ginagamit na pananggalang ang malaking pinto ng refrigerator at nagpapaputok. Rat-tat-tat! Tumalbog ang mga bala sa stainless steel na pader. Dinala ni Haraya sina Anino at Sara palabas sa kabilang pinto papuntang food storage. Babaylan, ang pinakamalapit na defense point. Sa solitary confinement block dulo ng southwest. Makapal ang pader doon, maganda para dumepensa. Pero kailangan niyo munang dumaan sa central hallway. Ang central hallway ay kasalukuyang pugad ng mga bilanggo. Kailangan nilang butasin ang mismong gitna ng kalaban. Wala tayong magagawa. Gumawa ng daan, utos ni Haraya. Pagbukas ng pinto, sumigaw siya. Kidlat, umatras ka na! Habang nagpapaputok si Kidlat, naghagis siya ng smoke grenade sa gitna ng kusina at mabilis na gumulong papasok sa storage room. Sara, ituro mo ang daan papuntang solitary. Opo. Paglampas ng storage na to, may staff break room, doon tayo tatawid papuntang south hallway. Hindi na umiiyak o nanginginig si Sara. Ang matinding sitwasyon ay nagpatapang sa kanya. Naisip niyang ang tanging maitutulong niya ay maging mata at tainga ng mga sundalong ito. Tumakbo sila sa maze-like na bilangguan habang hinahabol ng putok at sigaw. Ang Team Agila ay hindi lang tumatakbo kundi nagsasagawa ng fighting retreat. Si Haraya sa harap, si Kidlat ang nagbubukas ng pinto, at si Anino ang nagpo-provide ng accurate suppressive fire sa likod. Ang sniper rifle niya ay hindi na para sa long-range assassination, kundi isang deadly close quarters weapon. Intersection sa harap! 5 tao, sigaw ni Haraya. Nagtago sila sa likod ng poste. Biglang may narinig silang umiiyak mula sa katabing pinto, isang janitor's closet. Pagbukas ni Kidlat, 3 batang gwardiya ang nakayuko sa loob. Parang awa nyo na, iligtas nyo kami. Napagatlabi si Haraya. Nadagdagan ang mga sibilyan na kailangan nilang protektahan. Tumaas ng husto ang difficulty ng misyon. Mula ngayon, dumikit kayo sa likod namin. Bawal humiwalay. Utos ni Haraya nang may autoridad na nagbigay ng kapanatagan sa kanila. Kidlat, flashbang. Anino, take them down. Naghagis ng flashbang si Kidlat.
Kasabay ng pagsabog ng ilaw, tumakbo si Anino at bumaril ng 3 beses sa mga braso't binti ng kalaban para i-disable sila, isang pambihirang marksmanship. Ang natitirang 2 ay pinabagsak ni Haraya at Kidlat ng mabilis. Inakay nila ang mga gwardiya at tumakbo ulit, pero dahil dito, bumagal sila. Sa huling pasilyo papuntang Solitary, naabutan sila ng grupo ni Ulupong. Sabi ko hanggang dyan na lang kayo ngisi ni Ulupong mula sa kabilang dulo, pinaliligiran ng mga armadong terorista, na-trap sila. Ibigay nyo sa amin ang mga guwardyang yan, tapos papatayin namin kayo ng walang sakit. Sa halip na sumagot, itinago ni Haraya ang mga gwardiya sa likod niya at itinutok ang baril kay Ulupong. Wala akong balak ibigay sa inyo ang mga taumbayan ko. Matapang, pero tanga. Paputukan. Utos ni Ulupong. Rat-tat-tat. Umulan ng bala sa makipot na pasilyo. Dumikit sa pader si Haraya at pilit na gumanti. Kidlat, kailangan natin ng paraan para makalusot. Tumingin sa paligid si Kidlat at nakita ang isang lumang water pipe sa kisame. Kapitan, babariling ko yung tubo. Gagamitin nating pananggalang yung tubig para mabulag sila. Gagawin namin silang busy. Tirahin mo. Habang walang tigil na nagpapaputok si Haraya at Anino para hindi makatingala ang kalaban, sunod-sunod na binaril ni Kidlat ang tubo hanggang sa tamaan niya ang dugtungan. PSSH. Sumambulat ang tubig na kulay kalawang na parang talon. Sa isang iglap, napuno ang pasilyo ng hamog at baha. Nawala ang paningin ng magkabilang panig. Ngayon na! Takbo sa Solitary! Sigaw ni Haraya. Tumakbo ang lahat sa gitna ng baha ng tubig patungo sa makapal na bakal na pinto. Pero hindi basta-basta si Ulupong. Nagpaputok siya sa kawalan ngunit eksakto sa pwesto ni Haraya. Kapitan! Ilag! Tinulak ni Kidlat si Haraya. At siya ang sumalo sa bala. TSA ka! Tumaos ang bala sa ballistic vest ni Kidlat at bumaon sa kanyang balikat. UGH! Bumagsak si Kidlat. Kidlat! Tumakbo si Haraya sa kanya. Naging kulay itim na ang dugo sa uniform nito. Ayos lang. Nakakagalaw pa ako. Pinilit bumangon ni Kidlat habang inalalayan siya ni Anino at Haraya. Sa wakas, pumasok sila sa Solitary confinement block. Agad nilak ni Sara ang pinto mula sa loob. Klang. Naputol ang koneksyon nila sa labas. Blag! Blag! Kinakalampag ni Ulupong ang pinto mula sa labas habang nagmumura. Tumingin sa paligid si Haraya habang hinahabol ang hininga. Madilim, mamasa-masa, at walang liwanag sa selda. Isang pugad ng kawalan ng pag-asa. Nakasandal si Kidlat sa pader habang nahihirapang huminga, at pagod na ang iba pa. Ligtas sila pansamantala, pero trap din sila. Walang pagkain, walang gamot, at sa labas ng pinto ay nag-aabang ang mga lobong gutom sa laman nila. Nilapatan ni Haraya ng lunas ang dumudugong balikat ni Kidlat habang nakatitig sa bakal na pinto. Dito na magsisimula ang laban para mabuhay. Ang pagkalampag sa labas ay tila hudyat na hindi maghihintay ang mga lobo. Sila mismo ang lalapit sa biktima. Ang pagsara ng bakal na pinto ay maaring naging kaligtasan nila, ngunit ito rin ang maaring maging kabaong nila. Buksan niyo tong mga tang na kayo. Hindi kayo mamamatay ng madali. Pinakamasakit sa tenga ang boses ni Ulupong. Hindi ito pinansin ni Haraya at dumiretso kay Kidlat. Kidlat, ayos ka pa ba? Huminga pa naman ako, Kapitan. Pinilit ni Kidlat na ngumiti kahit namumutla siya sa sakit. Ang bala ay tumagos mula sa ilalim ng collarbone papuntang likuran. Mabutit hindi tinamaan ang buto. Anino. Ilaw. JO1 Sara. Hanap ka ng malinis na kwarto dito, tulungan niyo siyang buhatin. Mabilis at tumpak na utos ni Haraya. Binuksan ni Anino ang tactical light niya. Puno ng alikabok at sapot ang lumang selda. Dito po, tinuro ni Sara ang pinakasulok. Dahan-dahang inihiga si Kidlat na hindi na iwasang mapadaing. Medical kit. Utos ni Haraya. Inilabas ni Anino ang advanced medkit tourniquets, kiklot, gauze at morphine. Ginupit ni Haraya ang damit ni Kidlat at nilinis ang sugat. Pinasok niya ng hemostatic gauze ang loob ng butas ng bala. Napatigas si Kidlat sa sobrang sakit pero imbes na sumigaw, kinagat niya ang sariling braso ng napakalakas. Hinawakan ng mahigpit ni Anino ang kamay niya para damayan siya. Tinurukan ni Haraya si Kidlat ng morphine at unti-unti siyang kumalma. Salamat, Kapitan. Tumahimik ka. Huwag kang gagalaw. Utos yan. Malamig man ang boses ni Haraya, ramdam ang pag-alala niya.
Pinakamalalang sitwasyon. Isang sugatang elite operator, 4 na sibilyan, at walang pagkain o sapat na bala. Putol pa ang linya. Babaylan, naririnig mo ba ako? Walang sagot kundi static. Masyadong makapalang pader. Noon nagsalita si Sarah, Kapitan, may alam po ako tungkol sa solitary block na to. Tumingin ang lahat sa kanya. Dahil mga worst criminals ang nilalagay dito dati, sadyang idinisenyo ito na parang maze at walang koneksyon sa labas. Pero, may isang lumang emergency tunnel. Ginawa to para makatakas ang mga gwardiya kapag may riot. Ang alam ko po, nasa ilalim ng sahig ng cell number 13 ang pinto, kahit sementado na ito ngayon. Pag-asa. Anino, isama mo ang mga gwardiya sa cell 13, bungkalin niyo ang sahig. Tumakbo sina Anino sa dilim. Maya-maya tumunog ang speaker sa itaas, boses ni Siren na nakakakilabot na kalmado. Mga magigiting na sundalo dyan sa solitary. Nakikinig ba kayo? Dahil sa inyo, may mga tauhan akong nasaktan. Okay lang, ipapakain ko kayo sa kanila para makabawi. At pala, ang mga hostage sa mess hall ay marami pa. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Kung hindi kayo susuko at lalabas, pupugutan ko ang mga gwardiya isa-isa at ipapagulong ang ulo nila papasok sa pinto nyo. Kayo ang pumili. Magpapakabayani ba kayo o ililigtas ang mga kasamahan nyo? Psychological warfare. Biglang umiyak ang isang sibilyang gwardiya dahil sa atin. Mamamatay ang mga inosente. Tumahimik kayo! Sigaw ni Haraya. Taktika nila yan. Kung lalabas tayo, mamamatay tayo lahat, pati ang mga hostage. Ang tanging paraan ay makalabas tayo rito buhay. Subalit ang bigat sa dibdib niya ay hindi mababawasan. 10 minuto. Mula sa dilim, narinig nila si Anino. Kapitan, nandito na. Pumasok si Haraya sa cell 13. Iba ang kulay ng semento sa isang bahagi. Pinukpok ni na Anino at ng mga gwardiya ang sahig gamit ang puwet ng baril at iron bars. Bang! 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 Unti-unting nadurog ang semento at bumungad ang isang madilim na butas pababa. Amoy lumang lupa at amag. Maghanda kayong bumaba, utos ni Haraya. Kasabay nito, narinig nila ang boses ni Ulupong mula sa labas. Time's up, mga B! Showtime! Akala nila ay may sisigaw, pero hindi malalakas na makinarya ang sumira sa pinto. Dinaya sila ni Siren. Sinabi niyang 10 minutes para guluhin ang isip nila habang binubutas pala nila ang pinto. Nawawasak na ang bakal na pinto. Sarah, dalhin mo ang mga guwardiya sa ibaba. Anino, asikasuhin mo ang sugatan. Ako na ang bahala rito. Tinutukan ni Haraya ang pinto ng baril habang mabilis na pumasok sa tunnel ang kanyang mga kasama. Blag, nawasak ang pinto at nagpaulan ng bala ang mga kalaban. Dumapa si Haraya, inubos ang huling magazine niya patungo sa mga kalaban at tumalon patalikod papasok sa madilim na tunnel habang tuluyang nasisira ang pinto. Bumaba si Haraya sa lubid patungo sa malamig na lupa. Kasunod niya si Anino. Sa itaas, sumisigaw ang mga kalaban at nagpapaputok pero hindi sila maabot. Kailangan nating isara to, sigaw ni Anino. Nakita ni Sarah ang isang kinakalawang na lever sa pader. Baka ito po ang emergency lock. Kahit napakatigas, hinila ito ni Haraya ng buong bigat niya. Creak! Bumagsak ang isang makapal na pintong bato mula sa itaas. Tuluyang isinara ang butas. Kasabay ng mura ng mga kalaban, ligtas sila. Pero ang paligid nila ngayon ay purong kadiliman at daga. Ang daang to. Papunta ito sa central boiler room ng CIW, sabi ni Sarah habang naglalakad sa tulong ng ilaw ni Anino. Inalalayan nila si Kidlat na hindi na umepekto ang morphine. Matagal silang naglakad hanggang sa lumambot ang lupa at nahulog ang isang gwardiya na nabali pa ang bukong-bukong. Nadagdagan ang pilay nila, habang sa likod nila, unti-unting narinig ang pagtibag ng bato. Binubutas ng mga kalaban ang pinto. Dun po! Lampas sa rehas na yan, ang hagdan paakyat sa boiler room. Sigaw ni Sarah, pero nakakandado ng malaking padlock ang rehas. Huwag mong barilin, maririnig nila. Pigil ni Haraya kay Kidlat na akmang babarilin ito. Inilabas ni Kidlat mula sa kanyang bag ang huli niyang C4 breaching charge. Medyo maingay po ito, pero sasabugin ito yung kandado lang. Walang choice. Ikinabit ito ni Kidlat. 3, 2, 1. Boom! Sumabog ang padlock at nabuksan ang rehas. Akyat, nang tumapak sila sa hagdan. May lumitaw na mga ilaw mula sa likod. Ayan na kayo, boses ni Ulupong.
Rat-tat-tat! Nag-cover fire si Anino para makaakyat ang mga sibilyan at si Kidlat. Sige na, akyat! Ako na rito! Lahat tayo aalis rito! Inakay ni Haraya si Kidlat hanggang sa makapasok sila sa makapal na pinto ng boiler room bago hinila si Anino papasok tapos nilak nila ang pinto. Blag! Blag! Kinakalampag na naman sila pero mas matibay ang pinto rito. Babaylan, naririnig mo na ba ako? At nagkasignal ulit dahil wala na sila sa ilalim ng lupa. Kapitan! Ligtas kayo, opo! Pero ang mga kalaban, wini-weld nila ang mga pinto ng hallway papuntang boiler room. Hindi kayo makakalabas dyan. Parang dagang natrap ulit sila. May ibang daan ba? May. Lumang steam pipe ventilator sa kisame ng boiler room. Direkta iyon sa kisame ng food storage room katabi ng mess hall. Pero napakatagal na nitong hindi ginagamit. Muli, nakasalalay sa isang lumang tubo ang buhay nila at papunta iyon sa eksaktong kinaroroonan ng lahat ng kalaban. Aakyat tayo, desisyon ni Haraya. Inusog ni na Anino ang lumang bakal na hagdan para maabot ang kisame. Ingay ng boiler, kalampag ng pinto, at gasgas ng hagdan ang nag-iingay. Kidlat, kaya mo ba? Ako'y halimaw, kapitan. Gasgas lang to. Pinilit ni Kidlat tumayo kahit ubos na ang lakas. Pinalo ng puwet ng baril ni Haraya ang takip ng vent hanggang mabuksan. Pinapasok niya muna ang mga guwardiya tapos si Kidlat na hinila lang ni Haraya gamit ang isang kamay dahil sira ang balikat niya. Nang paakyat na sana si Anino at Haraya. Blag! Nawasak na ang pinto at pumasok sina Ulupong. Ayan! Tumalon pa itaas si Haraya habang nagpaulan ng bala si Ulupong. Kinuha ni Kidlat ang huling flashbang niya. Binato ito ni Haraya pababa. Bang! Nabulag ang mga kalaban at napasigaw. Binigay nito ang oras kina Anino na takpan ng butas at harangan ng malaking tubo. Umakyat sila at nakarating sa kabilang dulo, ang food storage room. Babaylan report. Nasa boiler room pa rin ang karamihan, pero nasa mess hall pa rin si Siren at mga elite guards niya. Huminga ng malalim si Haraya. Hindi na sila tatakas. Sila naman ang mga ngaso. Ito na ang O-plan. Tahimik na gabi. Hindi tayo tatakas. Tatapusin natin ito rito. Humingi ng tulong si Haraya sa mga guwardiya bilang mata. Pinaliwanag ni Sarah. May maliit na window sa pinto ng storage papuntang kusina, yung conveyor belt para sa pagkain. Makikita ang buong mess hall mula roon. Anino, maging multo ka. Dadaan ka sa conveyor belt papuntang kusina at aakyat sa ibabaw ng ventilation duct. Ang misyon mo, patayin ang sino mang magbabanta sa hostage. Kidlat, i-back up mo si Anino sa kusina at mag-standby ka sa main gas valve. Kapag sumenyas ako, buksan mo ng todo ang gas. Ngumiti si Kidlat sa plano. At ako, sabi ni Haraya. Sa harap ako dadaan. Suicide po yan, kapitan. Hindi. Ako ang kukuha ng atensyon nilang lahat habang ginagawa niyo ang trabaho niyo. Binuksan ni Haraya ang pinto ng tahimik. Babaylan. Kaya mo bang kontrolin ang ilaw at alarm? Opo, kapitan. Kapag sumenyas ako, paandarin mo ang fire alarm ng max volume, tapos patayin mo ang lahat ng ilaw sa mess hall sa loob ng 10 segundo. Tumango ang lahat. Isinandal ni Haraya ang likod niya sa pinto at nagsalita sa comms. Position report. Anino in position. Target visible. Kidlat in position. Gas valve secured. Wala nang sakit ang balikat na to. Babaylan ready. Waiting for signal. Sinilip ni Haraya ang loob. Nakaupo si Siren na parang reyna, hawak ang mga nanginginig na hostage. Nagpapatrolya si Ulupong. JO1 Sarah, handa na ba kayo ilabas ang mga hostage? Opo, kapitan. Babaylan, simulan na ang palabas. WEWU! ABWU! Umalingaw-ngaw ang pinakamalakas na fire alarm. Nagkagulo ang mga kalaban. Ano yan? May sunog ba talaga? Tumayo si Siren. Trick lang yan ng mga daga. Huwag kayong gagalaw. At biglang. KLIK. Namatay ang lahat ng ilaw. 7 kadiliman sa loob ng 10 segundo. At nagsimula ang laro. Para kay Anino na naka-night vision, naging berde ang paligid. Target 1, ang may hawak na kutsilyo sa hostage. PEW, bumaon ang bala sa balikat nito at nabitawan ang kutsilyo. Target 2, 3, ang mga nakaharang sa pinto. PEW, tumbang lahat. Walang nakikita ang mga kalaban kundi mga kasama nilang bumabagsak.
Kasabay nito pumasok si Haraya sa dilim ng walang baril, kundi 2 combat knife. Parang anino, nilapitan niya ang isang nagpapaputok sa dilim. Hiniwa ang likod ng tuhod at binasag ang batok. Sa kabila, pinilipit niya ang braso ng isa pang kalaban at ibinalibag. Walang sablay, puro patayan at tumpak na galaw. Kidlat now. Binuksan ni Kidlat ang gas valve ng todo. PSSH. Kumalat ang amoy ng gas. Isang putok lang, sasabog sila. Natakot ang mga kalaban at tumigil sa pagpapaputok. At paglipas ng 10 segundo. Blink. Bumalik ang ilaw, huminto ang lahat. Lahat ng tauhan ni Siren, maliban kay Ulupong ay nakabulagta at umuungol sa sakit. Ang mga hostage ay tulala. At sa gitna, parang Diyos ng digmaan, nakatayo si Kapitan Haraya Enriquez. Tumutulo ang dugo mula sa talim ng kanyang kutsilyo. Ang mga mata niya'y nakatutok kay Siren. Tapos na ang laro, Carmela. Sa galit. Sumugod si Ulupong na may hawak na kutsilyo. Putang na mo. Pero sinalubong siya ni Kidlat na duguang lumabas mula sa kusina. Ako ang kalaban mo, ahas ka. Sumipa si Kidlat. Nagtalo ang 2 babae sa isang walang awang manu-manong laban. Gamit ni Kidlat ang galit bilang lakas, ibinalibag niya si Ulupong at pinagbubugbog ng walang tigil. Hindi tinapunan ng tingin ni Haraya ang laban. Naglakad siya palapit kay Siren. Ito ba ang bagong sistema mo, ang manapak ng inosente gamit ang takot? Tumahimik ka, aso ng gobyerno. Kailangan ng sakripisyo para ayusin ang basurang bansang ito. Inilabas ni Siren ang nakatagong baril at itinutok kay Haraya. At ikaw na ang susunod. Bago pa makalabit ang gatilyo. Bang! Isang malakas na putok mula sa itaas. Dinaplisan ng bala ang pulso ni Siren. Klang! Bumagsak ang baril. Tiningnan ni Siren ang sugat niya at ang ventilation duct kung saan nandoon si Anino bago napabuntong hininga at mapait na tumawa. Dito na ba nagtatapos? Lumapit si Kidlat na naghahabol ng hininga matapos tuluyang patulugin si Ulupong. Kapitan, mission accomplished! Pagkatapos ay tuluyang nawala ng malay si Kidlat. Ligtas na. Naglabasan na sina Sara at inakay ang mga hostage palabas. Dumating na rin ang mga backup ng PNP staff mula sa labas para arestuhin ang natitirang kalaban, kabilang si Siren. Natapos din ang gabing animoy impyerno sa CIW Kuta ng Dilim. Epilogue. Ang bakal ay hindi kinakalawang. 1 buwan ang lumipas. Sa AFP Medical Center V. Luna sa Quezon City, pinagmamasdan ni Katrina Kidlat Dalisay ang sinag ng araw mula sa bintana habang nakakast ang kanyang balikat. Sa harap niya, binabalatan ni Haraya at Isabel Anino ang isang mansanas. Hoy Isabel! Nagbabalat ka ba o nag-asinta ng target? Ang kapal ng balat, parang bulletproof vest ah. Tumahimik ka, pasyente. Ito ang tinatawag na precision art. Mga makinang puro otot na tulad mo ay di makakaintindi niyan. Puro ka talaga dada. Nagbangayan na naman sila. Pero puno iyon ng pagmamahal bilang magkapatid. Ngumiti lang si Haraya at pinakain ng mansanas kay Katrina. Bumukas ang pinto at pumasok si JO1 Sara Javier. Nakauniforme siya ng maayos at wala na ang dating natatakot na guwardya. Nakangiti at puno ng kumpiyansa. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Master Sergeant Dalisay? Dahil sa inyo, JO1 Sara, buhay pa ako. Malapit na ulit akong makalipad. May inabot na munting regalo si Sara. Maliit na bagay lang po, pero galing ito sa lahat ng gugwardya sa CIW. Maraming salamat po sa ginawa niyo. Simula noong araw na iyon, ang Team Agila at si Sara ay nagkaroon ng koneksyon na higit pa sa magkatrabaho. Samantala, sa headquarters ng Light Reaction Regiment sa Fort Magsaysay, matapos magpasa ng report, umakyat si Haraya sa bubong ng gusali para panoorin ang papalubog na araw. Nag-vibrate ang telepono niya. Mensahe mula kay Babaylan. Kapitan, yung hacker nilang si Diwa, nahuli na raw ng Nika sa tulong ng mga otoridad sa Thailand. Umiiyak at nagmamakaawa raw. Napangiti si Haraya. Tapos na talaga ang Oplan, tahimik na gabi. Napigilan nila ang pinakamalalang prison terror attack sa kasaysayan ng bansa at nagligtas ng napakaraming buhay. Alam niyang hindi naman nagbago ang mundo. May ibang kadiliman na namang lilitaw at manganganib ulit ang hustisya. Pero ayos lang. Naisip ni Haraya sina Isabel, Katrina at Lira na laging nasa likod niya. Dahil nandyan sila, wala siyang dapat ikatakot. Sila ay kanyang mga kasamahan, kaalyado at pamilya.
Isang samahan ng mga bakal na babaeng hinubog ng dugo at giyera, mas matibay pa sa anumang bala at mas maliwanag sa anumang dilim. Habang tinatakpan ng dilim ang Metro Manila sa malayo, tahimik na bumulong si Haraya. Lagi lang kaming nandito. Bilang aninong nagpoprotekta sa pinakamadidilim na sulok ng Pilipinas at bilang pinakamatalim na espada ng hustisya, ang misyon ng Team Agila ng Light Reaction Regiment ay patuloy na magbabantay, ngayon at magpakailanman.